Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At magandang gabi, umaga, tanghali sa ibayong dagat. Sa puntong ito, ating pag-uusapan tungkol po sa isang matapang na vlogger. Tinira po tayo na makaanib sa Iglesia ni Cristo. At higit sa lahat po, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang nakamahalang pangkalahatan. Tila po napanood ko sa ibang mga video niya ay para siyang humihingi ng pasensya o nagsusuri sa atin. Ganun pa man, yung sorry niya ay kaya natin tanggapin. Pero yung mga nasabi niya na ay harapin niya ang mga asunto na kanyang kaharapin. Kapag salita siya ay para bang ang laki na nag-iambag na sa Pilipinas o may nitulong sa gobyerno para siya ay ganun na lamang magsalita. Ang Iglesia ni Cristo po ay malaki pong naiambag sa lipunan. Kapag kahit may kalabidad ba o wala, patuloy kami nagbibigay ng mga ayuda. Kung tatawagin po ay lingap sa mamamayan, libreng medikal, dental at mga gamot at check-up. Ito ba ay nagawa ni Mr. Epifanio Labrador? Wala sa niya tulong sa lipunan at wala sa niya tulong sa gobyerno. At hindi lamang po sa Pilipinas ang natulungan ng Iglesia ni Cristo, maging sa ibayong dagat. At hindi lang po yung nagawa ng Iglesia ni Cristo, maging ang pabahay po sa mawalang kakayahan na gawa ng bahay kapag nasa kalamidad. Kasi lugmok na po ang tao, kaya kailangan tulungan ng mga kain niya at higit sa lahat yung maitirhan niya. Kaya laki pong nagawa ang Iglesia ni Cristo sa ating bansa at sa ibayong dagat at malaking tulong po sa ating gobyerno. Para tayo lang ay lapastanganin ng taong ito na wala man lang nagagawa sa ating lipunan. Kaya ang taong ito, kung anong nakain nito, hindi ko alam, dahil puro basura ang lumalabas sa kanyang bibig. Bakit ko nasabing basura? Sapagkat ang sinasabi niya ay walang katibayan, puro pagbibintang lamang. Naghihimutok siya dahil hindi yung kanya ang nasunod. Sino ba siya para sundin namin? At hindi naman siya namin pinakaialaman. Dahil ang Iglesia ni Cristo, kami pong mga Iglesia ni Cristo, ay may malasakit sa ating bayan. Ayaw namin ng kaguluhan sa ating bansa. Ang naisang taong ito, o nasa isipan nito, ay kaguluhan. Sapagkat ito po ay anak ng dyablo. Malaman natin yung kanyang bibig na puro basura ang lumalabas. Kaya ang utak nito ay puro kaguluhan. Walang maitutulong na mabuti sa ating bayan. Kaya harapin niya mga asunto. Maghanda siya ng kumot at banig doon sa rihas. Kasi malamig doon sa rihas kapag siya'y makulong. Sa lahat natin mga kapatid po, maging kalmado lang po tayo. Hayaan po natin na ang batas ang siyang uusig sa kanyang ginawa na kalapastanganan po sa atin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang taong ito na wala man lang nagawa sa ating lipunan, ni wala man lang itulong sa ating gobyerno. Kaya sa lahat ng mga kapatid po na sumabay sa aking channel, maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat.